Hello mga mamis! Ang menu ko po today para sa aming lunch is kalderetang ribs. Ayun nga po. Hindi ko po alam kung ako lang po ba yung ganito or meron pong same ng way paano magluto ng kaldereta. Una nga po is piniprito ko po talaga yung mga carrots and patatas. Since na-marinate ko na nga po yung ating ribs sa oyster sauce, toyo, and then paminta or pepper nga po kung tawagin sa English. Yun nga po, after ko pong prituhin yung carrots and patatas, naglagay na rin po ako ng margarine and then dyan ko na po igigisa yung ating bawang at sibuyas. Hintayin ko lang pong lumabas yung aroma ng sibuyas, tsaka ko po ilalagay yung aking na-marinate na po na ribs sa oyster sauce. Actually, alam ko merong iba't ibang version talaga ng pagluluto ng kaldereta. Depende sa kung ano yung gagamitin mong meat. Meron kasing kalderetang baka, kalderetang baboy. Yan nga po, merong kalderetang manok din. Minsan meron ako nakikita mga ganyan na nagluluto. Pag nakakapanood ako minsan ng mga nagbablog. Yun nga po, since ito po yung nakalakihan kong way ng pagluluto ng kaldereta, ito po yung talagang ginagawa ko. Yan nga po, balik na po tayo dito sa aking niluluto. And then after ko nga po igisa yung ribs, yan nga po, lalagyan ko na po siya ng tomato paste. And then susunod ko po dyan yung rino natin na pampalasa. Alam ko po is, yung rino is usual na talagang ginagamit sa mga kaldereta. And then lalagyan ko rin po siya ng pickle relish. Alam ko po yung mga kaldereta na niluto sa from Batangas, nilalagyan din po nila ng pickle relish. Ito po kasi is nakalakihan ko po to sa aking mga lola po na nakikita ko nagluluto nito dati, kaya ginaya ko lang din po. Yan nga po, once na nakita ko po siyang kumukulo na and then malambot na yung aking karne, nagmamantika-mantika na siya, lalagyan ko na po siya ng isang kutsara lang naman po ng peanut butter para medyo may konting tamis-tamis yung ating kaldereta. And then sinunod ko na nga po yung naprito ko pong carrots and patatas, then nilagyan ko rin po siya ng konting cheese na hiniwa-hiwa ko nga po. Pwede nyo naman po siyang lagyan ng siling labuyo since ito nga po sa amin is meron akong dalawang maliit na anak, kaya hindi ko po siya nilagyan ng siling labuyo, baka kasi mapaanghang pa, hindi makakain yung mga anak ko. Yan nga po, luto na. Nakikita nyo naman po, nagmamanti-mantika na siya. Yan ang perfect na kaldereta. Ang sarap ng kumain. Luto na mga mamis. Tara, let's eat. Kain na po tayo. Since mapaparami na naman nga po ang aking kain kasi nga po masarap ang aking ulam, yan nga po, ito ang number 1 kong panlaban pag napaparami ako ng pagkain. Itong green barley ko, yung Miracle Green Barley. Before nga ako kumain nga po is nagtitimpla na po ako niyan. Yan yung ginagawa ko ng tubig. Sa totoo lang po mga mamis, ang sarap-sarap ng lasa na itong green barley na to. Para siyang yung pipino na nilagyan ng honey lang. Ganun lang po yung lasa niya. Parang natural juice lang po siya. Kaya yan nga po, every time nakakain ako at tingin ko mapaparami talaga ako ng kain, umiinom talaga ako yan. Tinitimpla ko na kaagad siya dyan sa baso ko. Sa totoo lang po, na-observe ko mula nung nagtitake na ako na itong Miracle Green Barley na to, maganda na po yung metabolism ko, hindi na ako nakakaramdam ng constipated ako. Tapos, yung pagka minsan kasi nahihirapan ako matulog, pero once na nagtitake na ako nito at nakakainom ako nito once a day, maganda yung tulog ko, tuloy-tuloy, and then masarap tsaka mahimbing. O siya, yun lang po mga mamis, napahaba na naman ng aking kwento. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all. Bye-bye po!